Yes, again, alright mga minamahal, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, inaalam na po ng ating otoridad kung sino nga ba ang mga malalapit din dito sa person of interest na driver ng namatay na si former DPWH USEC Catalina Cabral. Kasi syempre, alam naman natin, 'di ba, na itong si Catalina Cabral ay kinonfirm ang involvement ni Pulong Duterte sa 51 billion pesos. So that hindi natin alam kung may connection sa Davao itong si driver kasi hindi sincere ang kanyang ginawang pag-iyak-iyak. Hindi sincere ang kanyang tono, hindi sincere yung feelings niya nung nalaman niyang namatay itong si Catalina Cabral. Anyway, basahin lang muna natin itong balitang to, no? Driver ni dating DPWH USEC Catalina Cabral, isa ng person of interest. So ngayon mga minamahal, hindi naman natin sa inaakusahan ang driver, pero lahat ng mata nakatingin sa kanya. So ibig sabihin, mga minamahal, may mga salitang hindi kasi nakitang tumutugba dito nga po sa sinabi ni driver sa kanyang mga interview. Something fishy. Kasi ayon sa ulat, kung titingnan natin, sinabi ng driver ni Catalina Cabral na tawag dito, sila daw ay pumunta sa lugar na yon. So, chinek daw nila, in-inspect daw nila. Tapos after a minutes, bumalik sila, check-in daw. Yan yung sabi. And then, bumalik ulit sila doon. Sa ano na yon, tawag dito, sa lugar na yun. Kumbaga yung nangyari mga minamahal, una, pumunta sila sa lugar, tapos umalis, tapos bumalik ulit. Mahigit 1 oras din daw. So ngayon, ang tanong natin dito, ba't nila pinuntahan yung lugar na yon? Tapos umalis, tapos babalik. Bakit babalik? Ano yung purpose? 'Di ba? Ano yung pangalawang purpose ng pagpunta? Survey? Na sinasurvey niya na yung sarili niya na doon siya magpapakamatay? Ganun ba? May ka-meeting ba? 'Di ba? May ka-meet up ba sa ganong oras? Tapos bakit ito yung nakakapagtaka? Iniwan mo yung amo mo, tapos babalikan mo within 1 hour. Diba something fishy mga minamahal na after 1 oras babalikan mo din siya, hindi mo man lang chinek? Diba kung ano yung nangyayari sa kanya? At saka bakit yung una mong naisip? Diba ganito, nangyari na. Pagbalik niya ng 1 hour, hindi niya na daw doon nakita si Catalina Cabral. So, ang ginawa niya, pumunta daw siya kung saan sila nag-check-in. Bakit hindi pa lumalabas yung CCTV footage ng nag-check-in na bumalik siya? Kumain siya, tapos yung kasama niya pa, itong kanyang amo, kung saan sila nag-check-in. But hindi pa lumalabas yung CCTV footage na yon. And beside, saan kayo nag-check-in, diba? So, kulang-kulang ang information. Anyway, kahapon pa lang naman kasi nangyari ang masamang pangyayari. It takes days para malaman natin, or maybe baka months pa nga kung sakaling hindi ma-puzzle solve itong kanyang death scene. Pero kung ako kasi yung tatanungin, very something fishy. Doon pa lang sa part na pumunta, tapos umalis, tapos binalikan nila agad, tapos babalik yung driver within 1 hour, hindi man lang chinek ang kanyang amo, diba, kung ano yung nangyari bago siya umalis, tapos bakit babalikan mo within 1 hour, tapos ang iniisip mo, nung pagpunta mo doon, wala na yung amo mo, bumalik ka sa hotel, tapos dahil nga hindi mo nakita, bumalik ka kaagad doon, tapos nagtawag ka, nagpa-police report ka, but yung unang napasok sa isip mo, na nagpakamatay agad siya, hindi ba pwedeng naglaho, lumisan, ba't ang iniisip mo, nagpakamatay agad? Diba, pina-check mo sa bangin agad, diba, there must be something wrong mga minamahal. Kasi unang-una, hindi naman natin alam, 'di ba, kung itong si Catalina Cabral, may inaantay ba doong tao, may ka-transaction, may ka-follow up na usapan, or maybe set up or third party itong eksenang hanash. So, hindi natin sinasabi na may obligasyon ng PNP na himay-himayin lahat ng posibilidad. Pero, may kinalaman ba ang driver? May connection din ba ang driver sa Davao?
pinag-utusan din ba itong driver? Kasi, syempre, kaya naging person of interest siya. Siya yung huling kasama eh. Siya yung may direct na kinalaman sa galaw. At siya yung may timeline sa details. Dapat yung cellphone din ng driver, i-check din. Kasi sa investigasyon, mahalaga yung consistency. Una, tugma ba ang oras? Tugma ba ang kilos? Tugma ba ang sinasabi sa ebidensya? Kapag kahit may isang butas, doon, syempre, madaming tanong ang papasok. Kasi mga minamahal, alam naman natin na itong si Catalina Cabral ay merong malaking ambag. Kumbaga siya nga yung susi. Sabi ni Bernardo, tapos ni, tawag dito, yung isang Yusek din. Sino ba yun? Hanapin nga natin yung pangalan. Sabi ni Bernardo. Tapos sino pa yung, okay. Okay, si Alcantara. So, sabi ni Alcantara, tapos ni Bernardo, si Yusek Cabral lang daw po ang may alam sa mga formula kung paano ang sistema ng allocable and non-allocable dyan sa DPWH Flood Control Project. So, malamang, kailangan talaga, 'di ba, na patahimikan itong taong to dahil madami na po itong nalalaman. Pero base sa mga photos na nakita ko, confirmed nga ba na nategi na itong si Cabral? Kasi hindi naman pinakita ang mukha eh. Or baka yung mga nag-imbestiga dyan na mga pulis, sinadyang hindi ipakita ang mukha. Or baka may kinalaman. Nagtatanong lang po tayo ha, wala naman po masama. Kasi base sa mga photos, pakita ko sa inyo, ito pa. Wala naman dyan yung mukha. Wala, hindi talaga pinakita yung mukha. Pwede nating sabihin na modus, di ba? Yan yung nag-iimbestiga sila, nagsa-search sila. Pero hindi pinakita yung mukha, yung katawan, oo, pinakita. Pero ano lang eh, hapyaw lang, oo, yan yung katawan niya. Ito pa. Hapyaw lang mga minamahal, o paa. Yan, pinakita yung paa. Pero hindi yung mukha. Dapat kailangan makita ang mukha, kailangan ma-confirm kung siya nga ba talaga yan or hindi. Di ba mga minamahal? Sobrang, grabe. So, at saka kung ako din ang magpapakamatay, bago ko magpakamatay, dapat may love letter din ako, diba? Hindi pwede na hanggang dulo, ako pa din yung masama. Syempre, ikakanta ko na kung sino yung mga involved. Diba mga minamahal? Magsasalita ako hanggat diba? Tsaka hindi pa naman siya hindi pa naman fully na nagsalita to eh. Binanggit niya lang yung kay Pulong eh. Diba? Something fishy nga talaga. Baka maikakanta pa ba si Catalina Cabral kaya pinapatay? Diba? Malabong isa-isahin din yan yung mga involved dyan. Feeling ko, mga minamahal. So anyway, ay nako, mukhang scripted itong pagkategi. Pero hanggat di natin nakikita yung pinakamuka, wag muna tayong humusga mga minamahal. So, kayo, ano yung masasabi nyo dito? Diba mga minamahal? Grabe. Oy, by the way kamusta? Oo, eto, pag-usapan natin pangalawang topic. Kamusta pala yung mga OFW na mga tarantado? Umirma sa may Hong Kong. Oo, may isang vlogger na nakapag-content nun eh. Kamusta? Yung signature campaign na ipinakalat ni Alpotera, mga minamahal, na nakarating ng Hong Kong na sign Duterte. So, hiningi yung passport, home address, cellphone number, lahat hiningi. Nung nagpipirma na sila, parang nakita sila ng pulis. Tinanong kung para saan yan. Ngayon, hindi nakasagot. Ngayon na hindi sila nakasagot, parang nagkaroon ng speculation na parang may ginagawang katarantaduhan tong mga to. Kasi iniwan sa ere din itong mga, itong mga taong tong sumusuporta kay Digong. Ngayon, ano yung ending na kulong? Aray mo. Oo, mga minamahal. Meron nga ako papakitang video sa inyo. Napanood ko yun kanina eh. Wait lang Hong Kong. OFW. Hinuli. Dahil sa perma. Eto Natatandaan nyo ba na meron tayong mga kababayan na dahil sa pagsuporta nila sa mga Duterte, nagrari-rally sila doon po sa Middle East ay nakulong. Nang di kalaunan ay nakipag-ugnayan po ang Marcos administration
sa O yung nga pala, pinaka main context din dito, humingi ng tulong yung mga OFW na yan sa Department of Foreign Affairs ng Pilipinas. And guess what? Si PBBM na naman po ang nakikipag-organize sa kanila para mapalaya itong 8 OFW na nakulong sa Hong Kong dahil nga po sa pagpirma about dito kay Digong sa, ano ba yun? Free Duterte. Alam niyo, hindi mapapalaya ng signature campaign si former President Duterte. At ikaw, Alpotera, na nagsimula niyan. Hindi ka ba nagsisisi? Wala ka man lang bang guilt na nahuli yung kapwa natin Pilipino? Na OFW dyan sa ibang bansa dahil sa kagagawan nyo ng amo mong si Small Boy? Diba? Tarantado din tong si Small Boy, no? Nandamay pa. Alright, continue tayo, mga minamahal. pamahalaan, no, ng isa sa mga Arab countries, napakawalan itong ating mga kababayan. Ngayon naman, may mga kumakalat naman ng mga balita. Dahil po sa pangangalap nila ng suporta sa pamamagitan ng pagpapapirma para kay Rodrigo Roa Duterte, naku, 8 daw sa mga OFW po natin na nandoon po sa Hong Kong ang nakakulong ngayon. Aray mo, ang sakit. Anyway, ano ba yung masasabi ko dito? Deserve. Yan. Kala ninyo, mapapalaya ng Free Duterte ninyo or ng signature campaign ninyo? Itong si Digong, no, mga minamal. Hindi. Malabo, Jude, na mapalaya itong si Kadigungan. Oo. Pero isa lang yung masasabi ko. Sa nagpauso nito, sa amo ni Alpotera na si Small Boy, tarantado ka. Yan lang yung masasabi ko sa Small Boy. Tarantado ka sa lahat. Oo, kumikinang na king ina. Oo, yung masasabi ko sa'yo. Dahil sa'yo, nadamay pa itong ating mga OFW na pinang-i-scam din ninyo. Ini-scam din ninyo di umano. Diba? Alright, kayo, ano yung masasabi nyo dito, mga minamahal? Anyway, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.